Mayong buntag. I am Elmer Hamulin from Cruising Sulit, Pulumulok South, Cotabato. Currently, I'm working in Department of Social Welfare and Development as Regional Partnership Officer under the Sustainable Livelihood Program. I was missionary before. When I was young, I was brought by my mother as an active JKK officers. I think when I was grade 3, during the first communion, no, I saw the cross in the sky. Ang sabi ko, parang ito siguro yung magiging sign to be part in the mission of the church. Because when I was a child, gustong-gusto ko yung tao na nagsasalita sa pulpito, yung nakasuot na puti. Sabi ko yung mga tao nagsasalita sa pulpito, matatalino. Gusto ko rin maging ganon. Pumasok din ako ng Capuchin. I want to be a priest. Yung aking pinaka-ultimate dream na magsalita doon sa harap ng maraming tao. Pero kinausap ko na yung rector kasi sabi ko parang hindi lang naman siya magpapari or magba-brother that you can serve the church. Hindi naman ako natuloy kasi baka meron ibang balak ang Diyos. And then finally, I entered the Philippine Catholic Lay Mission in 2002. Nanay ko walang problema kasi di ba active sa church. Pero may father, parang hindi niya tanggap na napapasok ka sa missionary. And especially nung sabi ko na pupunta ako ng mission area na sa Masbate. Kasi nga, di ba, sabi niya, sino bang pupuntahan mo doon? May kamag-anak ka ba? Sino ba yung titirahan mo? Anong kakainin mo? Yung siguradad mo? So marami na siyang mga concerns. Eventually, dahil nga gusto ko siya, di ba, walang nakakapigil. Nung umalis ako, that morning going to Manila, 4 o'clock in the morning, wala na siya sa bahay. Ayaw niya akong makita aalis. Pumasok ako ng PCLM. Madidiscover mo talaga yung sarili mo, yung self-awareness. May mga ganito pala ako na hindi ko alam. Ay, Diyos ko. Kasi while in formation, ginawa na namin na plan, no, yung aming magiging area, yung Esperanza. Alam ko naman na it is mahirap daw yung area. Pero nung pagdating ko doon, nung gabi na siya, masyado siyang remote areas, tapos nakaharap ka sa dagat, tapos wala kang maririnig na ano yung ingay lang ng mga kuliglig, yung mga ano na lang. So sabi ko nung gabi, ay hindi, uwi na ako pag kinabukasan kasi parang masyado siyang mahirap. It's difficult for me to adjust, especially nung sinabi na hindi, maglalakad kayo, ito yung magiging ganito nyo. And eventually, kasi nga sabi nila, it is an NPA areas. Dalawa kami kasi, no? So yung isa daw parang politiko, ako daw yung masyadong street. Kasi hindi daw ako nagsasmile. So sabi nga nila, the impression last. Masyado daw akong reserved. Pero nung nakilala nila ako, ay, iba talaga pala si Brother Elmer. Ano pala siya, magaling, madaling makasama. Pero yung kasi yung first impression, ano daw ako, stricto, mayaman daw kasi yung kutis ko nung pumunta ako doon masyadong puti, tsaka payang. Eventually, natanggap naman towards the end. Nung aming send-off, yung aming theme is Be Not Afraid. Takot talaga ako noon lumabas sa bahay sa gabi. Ito yung pinakamahirap. Lalabas ako ng bahay kahit sa labas lang. Ayoko nang lumabas pag alas 6 na ng gabi. Pero nung nasa mission ako, I surrender everything. Minsan nga may isang business nga na galing kami ng Diocesan Assembly. Umuwi kami ng Esperanza, pero gabi na yun. Umiwalay ako doon sa aking mga kasama. Naglalakad ako doon sa gitna ng kagubatan. Ako lang mag-isa. That was 7 o'clock in the evening. Sabi ng mga kasama ko, sasama ka na lang sa amin kasi wala kang kasama maglakad papunta sa inuuwian. Sabi ko, hindi. May kasama ako. Hindi ka ba natatakot? Ang pinakasimpleng sagot ko lang naman noon is hindi ako natatakot kasi kasama ko ang Diyos. That was my first surrender. Kasi alam ko naman pag along the way, sa gitna ng kagubatan, di ba parang baka kukunin ka bigla kasi nga it's in PA areas. Kasi nga may isang incident din na natutukan din ako ng Armalite ng mga NPA. That was 5 o'clock in the afternoon. Doon sa Masbate, mas lumalim yung aking faith and yung aking passion to serve. May isa kaming area doon, magbibigay sila ng itlog doon sa isang leader. Kung magsisiw na siya, ibibenta siya pag lumaki na siya. At saka yun ang kanilang binibili na Bible na dinidistribute din sa kanilang mga member. Ito pala yung magiging bunga ng maliit na sambayan na magtutulungan just to spread the good news. So one time, umalis din kami ng gabi, sakay kami ng pamboat. Umalis kami doon sa parokya, masyado pa siyang maliwanag, tsaka mahinahon yung alon, yung dagat. Pero pagdating namin sa gitna, bigla lang siyang nagkaroon ng problema. Umulan ng malakas, lumakas yung alon. Nung umalis kami doon sa parokya, nasasaya namin. Pero nung lumakas na yung alon, tahimik na lahat. So yung akin lang naman dasal is, Lord, kung ito na yung panahon na kukunin mo sila,
pwede ako na lang. No, kasi sila may mga pamilyang uuwian, ako wala naman. Nanay at saka tatay lang naman yung aking ano. The other one is nagbigay ako ng isang sending off doon sa mga officers namin sa isang barangay. Yung kapilya nasa baba, yung school nasa taas. Sabi ko noon, kailangan naming mag-meet ng 9 o'clock. 8:45, sabi ko may 15 minutes pa. Nung dumating na yung 9 o'clock, wala pang taong dumating. Magbibigay ako ng 30 minutes. After 30 minutes, wala pa rin dumating. 9:30. Sabi ko 10. That's the final. I think mga 11 o'clock, wala pa rin dumating. Tapos may libro akong binabasa kasi hindi ko na alam yung aking feeling. Sabi ko, Lord, di ba sinasabi mo noon, do your best and God do the rest. Tapos yung binabasa kong libro is How to Win Your Inner Self or Your Inner Struggle. Pag pumatak ng alas 11, sabi, pag wala pa talagang darating, aalis ako. I will, dalikabok sa aking paa at hindi na siya babalik. May dumating isa. So sabi nga ni, di ba, pag may dumating isa, huwag mo nang hanapin yung iba. Yung isa na lang yung pagsisilbihan. Yun ang testament na tinetest yung aking faith. Talaga ba kung magsiserve ka, meron talagang panahon na sabihin mong, okay, you need to surrender everything to God. The whole story of a mission, doon ko siya na-feel yung providence, yung unconditional love. As part of the Department of Social Welfare and Development, under the Sustainable Livelihood Program, we give livelihood assistance to those who are qualified. Kahit hindi naman ako nasa active in the church, I'm also giving recollections and team building sa mga NGOs and the local government unit. Pero may kasama talaga yung konteksto ng Word of God doon sa pang-araw-araw na buhay. Kung kung gusto, no, maging missionary, be open. Kasi along the way, hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, kundi marami kang magiging kasama. And kung isa lang yung nanay at tatay mo at kapatid mo, mas lalong dadami yung nanay, tatay mo at kapatid mo, hindi siya mababayaran ng pera. Yung kaligayahan, saka yung fulfillment. You did it. Bye-bye. Thank you, thank you.